And for today's van life episode, pupunta tayo ng South, sa Bae, Laguna naman. Dahil mag-iikot-ikot tayo sa mga campsites dito na hindi pa natin napupuntahan. Pero bago yon, ayusin muna natin ang ating camper van. I-install muna natin ang pinaka-ultimate charger ng Blue Yeti, ang Charger 1. Para hindi na tayo namumroblema sa charging. Naka-andar na yung ating sasakyan. I-on natin ngayon. Maulan na araw dito sa Malolos, Bulacan. So samahan niyo muna ako sa mga lakad ko bago tayo tumuloy sa biyahe. Napakagaling ko talaga, napakagaling. Kinabit ko na lahat yung mga camera ko dito. Wala palang memory card. Tapos hindi ko pa dala yung mga SD cards ko na sa bahay. Okay, phone vlogging muna tayo. Ay, grabe, ang ganda. Oh my goodness. Araw-araw na sobrang init, tapos bigla na lang uulan. Halos 1 week na yata na talagang yung init dito, yung hindi mo nanaisin, yung kailangan mong buksan maghapon yung yung init ng panahon na nagpapalaki ng mga kuryente natin, ng mga electric bills natin. Ganung level yung init. Okay, welcome back to another van life episode mga first timers. Kamusta kayo? Kung akong kakamustahin ninyo, ako ay okay lang din naman. Maayos naman ang ating kalagayan dito sa Malolos, Bulacan. Pero syempre, as usual, kapag tayo ay lumagpas ng 3 araw sa loob ng bahay, ay nakakaramdam na tayo ng kapagutan. Matagal na panahon na hindi tayo sanay sa nakukulong lang tayo sa isang lugar o nagsistay lang tayo sa isang lugar. Kailangan talaga hanggat maaari ang mas mahaba yung panahon ko na nasa labas talaga ako. Hindi ako pwedeng ikulong sa bahay. May lalakarin lang ako kasi nga sabi ko nga kanina ay undecided pa ako kung magsa-south ako or magdo-north. Kasi nga kung magdo-north ako, para maramdaman ko yung lamig, is babalik tayo na Nueva Vizcaya or somewhere in Baguio. Yan yung mga nasa isip ko. Let's see, sa lahat ng mga kaibigan namin dyan sa Baguio na nakasama namin sa First Timers Camp, ay antay-antay lang kayo mga bro at aakit kami dyan dalawa ni Krisha soon. Paplanuhin lang natin. And yung isa namang option is pupunta ako ng Laguna. Mainit din daw sa Laguna, pero syempre pagdating sa gabi, malamig doon. Nandun kasi si Prisha. Mas maganda rin yung gano'n na meron akong kasama. Iba pa rin kasi talaga kapag meron kasama kaysa nagsusulo. Sa motor pa lang, ginagawa na natin yung pagsusulo ng ngayon. Pagdating ba naman sa camping, gagawin natin ng solo. May mga kaibigan tayo ng mga campers na mga nagsusulo talaga at malalakas talaga ang kanilang mga loob at na-enjoy nila yung pagsusulo. Kaya sa mga kaibigan ko na mahilig magsulo talaga sa mga camping-camping, saludo talaga ako sa inyo. Teka, samahan niyo muna ako dito. Binisita ko muna ang aesthetic clinic na ito para i-treat naman ang ating sarili. Okay, welcome muna dito tayo sa The Pretty You Aesthetic Clinic. Ang gagawin natin dito ay magpapa-pretty kasi nga clinic ka nagalagay. Hindi, magpapasaksak tayo ng vitamins. Yung mga makabagong way of pagpapalakas ng resistensya ngayon. Sabi ang ating nurse. Yep, tama yung narinig nyo. Meron na akong personal nurse. Ang aking pong personal nurse dito, si Miss Chin. Parang ano yun, di ba? Ano yung pelikula artist dati? Minchi pala yun. Minchi. sorry. Isa siyang US nurse. Registered nurse, ayan. At kasama po natin dito si Miss K, ang isa po, anak po ng, o kayo po mismo may-ari nito, o siya po ang owner. Yes, po. Ayan po. Ano po ba ang mga ino-offer dito ninyo? We offer drip, facial, tapos meron din kami pottery, as well as mga, meron din po kami mga machines like HIFU, we offer RF, pang-sexy, mga gano'n. Ano-ano po yan. Like you daw? Pwede niyo po, Ikaw may sabi na ha? Ikaw may sabi. Ha? Papasexy. Certificate of awards ba nung ano? sa training, Parang sa ibang bansa pa, no? nagpunta din po kami ng Vietnam last time. Isa ka sa may-ari nito. Ay, di ba? May cafe dito na. Pwede kayong order ng kung ano mga inumin. Coffee drip, i-drip mo sa akin yung kape. Ako wala sa'yo. Ano ko sa'yo, mojito? Miss K, Miss Chin, Miss Ann. Miss K, saglit lang naman to. Mga mahigit isang oras lang tayo dito. Pero tutuloy tayo sa biyahe natin.
Baka isipin nyo, cosmetics and kung ano-ano na yung tinatopic natin sa vlog natin. Ito yung mga side trips lang natin, yung mga gaganapan. Miss Kay, ano po yung gagawin niyo po sa akin ni Miss Chin? Oh no. Wala pa. So, ang gagawin po natin ng service kay para po sa inyo is yung Japanese drip. So, ito pong Japanese drip kasi is antioxidant siya. So, mainly ang purpose niya is, ang mangyayari po sa katawan kasi natin is, mag-help niya po tayo na i-boost yung immune system. Yan ang kailangan ko. Ang side effect na lang po din kasi ng mga drip yung pag-drip. So, kung continuous po, mas makikita po natin yung, yung pag-glow ng skin, yung Seryoso? yung continuous ha. Pag continuous, may imagine nyo ba napuputi ako? Boy puti. Oo, pag design. Wala tayong headband eh. Ito na ba yung bagong headband ko kapag pumuti ako, ma'am? Ang laki ng ulo ko eh. Pero hindi malaking ulo ng mayabang ako. Malaki ng taka ulo. Kailangan nagtaas siguro nasa bilang. So, ayan, relax lang po. So, sa benepisyo ng health to ng mga tao, ito yung makabagong antioxidant ngayon. Susubukan ko pa mag-relax medyo natitension ako sa mga ganyan. Pag nakakita ako ng mga aparato ng mga ganyan, my God! Tapos, kakakuskus mo, no? Lumabas yung totoong kulay ko na maputi pala talaga ako. Tapos puro alikabok lang pala ng buong Pilipinas to. Pagkatao mo lang manilinis. Magkatao ko lang? Hindi makalita mo yan. Makaipon Hindi yan. po niyan. Kaya ako umitin dahil sa alikabok yan. Paano kaya nun? Tapos nawili akong ganito. Tapos ayaw ko na mag-travel. Yung mga cosmetics na lang nalala. Unboxing na lang ako. Tapos yung mga ipailaw-ilaw na lang. Gusto niyo ba yun? Ha? Tapos hinigit ko yung buong pagkatao. No? Ang ginagawa natin ay pagpamahal sa sarili. Pagpapahalaga sa sarili. Diba? Dito yung mga bagay na hindi ko ginagawa eh. Yung mahalin ng sarili. At pagkatapos na mahigit isang oras, Thank you, Nurse Jean. Thank you, Miss Ann. Nakapagpahinga ako ng, para ako nagpahinga ng mga natulog. Thank you, Sarah. Pinagbigyan mo kami. Dapat nga ako mag-thank you sa'yo. Very approachable sila, very welcoming. Mga nakangiti silang lahat. Pagpasok mo ito, nakangiti ka na kasi very welcoming yung aura ng clinic. Tapos masarap sila kausap, magagaan yung mga kamay nila. Sa kaunting oras lang na nagstay ako doon, naka-edit lang ang konti. Sinaksakan tayo ng iba't ibang klaseng vitamin sa katawan. Pagising ko, kahit maikli lang yung tulog ko, parang tulog na gising mo sa umaga, ganun yung pakiramdam ko ngayon. Parang meron akong mahabang tulog. Sigurado, babalik tayo dito sa clinic at gagawin natin yung mga ganitong bagay sa kadahilan ng bigyan natin ng pagmamahal yung sarili natin. Kumbaga, hindi lang tayo yung nagbibigay para sa iba. Meron din tayo para sa sarili natin. So, bisitahin nyo to. Dito rin yan sa Kalumpit, Bulacan. Pwede yan i Google Maps. Maraming salamat po sa inyo. Babalik ako. Salamat po. Favorite ni Hana. Sa bahay ko't nanay at sa kapatid ko. Habang traffic dito sa Malolos, gusto ko muna magpasalamat muna sa first timer na nagbigay nitong damit sa akin. Kalmado, payapa, panatag. Napakaganda ng design ng yung damit na naregalo sa akin. Hindi ko bro matandaan yung pangalan, sorry. Pero kung nanonood ka ngayon, mag-comment ka dyan na ikaw yon at ipipin ko yung iyong comment para malaman nila na ikaw yung nagbigay. Maraming salamat. Napakaganda ng mensahe ng iyong damit. Talagang napaka-positibo. Maraming salamat. Okay, let's do this. Mag-decide na tayo. South o North? Pagtao, South. Paghalaman, North. Tao. alas 10 ng gabi, off to Laguna tayo. Wala pa kasing RFID si Watod eh. Norte wala. South meron. Sarap bumiyahe ng gabi. Kaya ako bumiyahe ng gabi para hindi tayo nata-traffic pa. Pero dahil nga gusto ko rin makarating na agad ng Laguna, expressway na tayo. NLEX tsaka Skyway. Medyo magastos, pero alam mo yung time na iikli yung oras ng biyahe mo tapos mas mahaba yung pahinga. Yun lagi ang goal ko at lalo nga kanina nagpa-trip tayo ng
vitamin sa katawan, kinakailangan kasi dapat talaga nun is itulog ko ng maaga. Kasi masarap daw kasi matulog afternoon. Kaso nga lang kasi mabiyahe tayo, vlog is life tayo Hindi naman tayo pwede matenga na hindi mag-vlog. At isa sa dahilan din dun syempre, wala kayong mapapanood kapag ako ay nagpahinga lang ng nagpahinga. So, balance lang. Balance lang. Bumabiyahe ng hindi kalayuan, nakakapagpahinga. Balance na yun. Basta balance ang lahat. Walang problema. Update ko kayo ha, kasi medyo mahaba-haba to. Pero, mabilis lang to kasi expressway tayo. Dumadaan dito sa Skyway, iba yung appreciation ng dinadaanan dito ng araw tsaka sa gabi. Mas maganda siya daanan sa gabi. Mas yung mga nakikita mo mga buildings, masarap pa sa mata. Parang na-appreciate ko yung city kapag gabi. Cityscapes pa kung tawagin yun. Alam nyo, na-realize ko mga first timers kung gaano kahalaga yung sinasabi ko na ngayon na balanse sa lahat ng bagay. Alam nyo, aminin ko, yung time na niyayakap ko yung mundo na yung meron ako sariling mundo, yung gusto ko pag sa probinsya lang ako, ayoko ng syudad, ganyan. Gusto ko kapag nag-vlog ako, mag-isa lang ako, wala akong kasama. Alam nyo yung pagiging ganun ko, ako rin yung nag-suffer nung huli. Na masyado na akong nag-dive sa ganung klaseng mundo, yung sinanay mo yung sarili mo mag-isa, ayaw mo ng maraming tao, ayaw mo ng syudad. Hindi rin pala maganda. Kasi once kasi nang nilamon ka ng kung saan ka, nilamon ka ng kinakalagyan, yung sinasabi, yun yung comfort zone ko Dahil bukas pala yung bitana ko. Sayang aircon. Kumbaga, yung comfort zone, masarap siya sa simula. Pero hindi mo namamalayan yung comfort zone na yun din na maglalagay sa'yo sa sitwasyon na hindi mo rin ikakaganda. Kumbaga parang yung comfort zone is a trap para sa akin at sigurado akong para to sa lahat itong sinasabi ko. Kasi parang kapag nasa comfort zone ka, wala ka nang ibang iisipin mga first timers Kasi komportable ka. Ayaw mo na ng bagong dadating sa'yo. Ayaw mo na ng yung mga bagong pagkakataon na pwedeng pumasok sa'yo, nalilimitahan kasi ikaw mismo sa sarili mo nagsiset ka ng hanggang dito lang. Gusto ko dito lang ako. Pero sa kakaganon ko, hindi ko namamalayan na marami na pala ako nami-miss ng mga opportunities na dapat ginagrab ko na sa buhay. Kung nasa comfort zone ka man ngayon at na-enjoy mo, sige, enjoyin mo lang. Pero wag kang mamuhay palagi sa comfort zone ninyo. Kasi kayo din ang mahihirapan. Marami kayong mamimiss. Kaya ngayon, kahit na nag-aagaw yung kagustuhan ko ng gusto kong pumunta ng north ngayon, dapat magbabagyo tayo. Sabi nung coin kanina, mag-south tayo. Naging ugali ko talaga yung ganyan, yung kapag hindi ko alam kung saan ako pupunta, magto-toss coin ako. At sabi sa akin ng kaibigan ko si Becoming Filipino, pag ginawa mo yung toss coin na yan, kailangan mong respetuhin kung ano yung decision ng coin. Huwag mong susuwayin. Hindi ko alam ano ibig sabihin, pero syempre kasi parang niloko mo lang sarili mo. Nag-toss coin ko nga, yun yung binigay sa'yo ng coin, yung decision, tapos babalikin mo rin, diba? Babaybayin ko lang ng daan-daan itong Skyway na to hanggang sa maka-exit tayo ng Calamba, Laguna, and then Los Baños, or siguro somewhere in Los Baños. So doon na rin mismo siguro sa Baek, kasi kung itutuloy ko sa bahay nila Prisha is anong oras na rin at makakaistorbo ako. Tingnan natin. At habang binabaybay ko ng dahan-dahan ng Skyway, nakasabahin ko ang mga first timers na papunta naman silang Batangas. Laguna! Ingat kayo, ingat! Bye-bye! At pagkalagpas ng hating gabi, ay narating ko na ang Bae, Laguna.
Magandang umaga mula dito sa Bae, Laguna. Dahil nga lagpas hating gabi na tayo dumating dito, mas minabuti ko na lang magpalipas ng gabi dito sa highway. Sarap. Request mo to eh. Diba? Gusto mo yung may sabaw kasi ang lamig ngayon dito, diba? Request mo. Kakain ako madami. Harata naman eh, oh. Kakain ka marami. Uy, pansin mo nagkalaman na ako. Oo. Pansin niyo, di ba? Pero ganyan lang, huwag naman yung katulad dati eh. Gumapo. Hindi, gwapo ka na noon pa. Lalong gumapo. Oo, syempre. Alam mo bakit? Bakit? Dahil nga sa Pretty You. Oo. Sa Pretty You. At next time daw, sasama ka na. Kakain na kami at asikasuhin natin yung camper van natin sa labas. May papanggawa na tayo. Dapat magbiyahe kami. Kaya sama-sama din naman ang panahon. Hindi pa namin tukoy kung saan naman na-campsite kami tutuloy. So, enjoyin muna natin yung babakasyon. Pag-uwi dito sa Laguna. Kasi medyo na-miss ko rin yung kachilan ng lugar pa. Yung tipong wag naman yung pagdating dito, aalis agad. Gusto ko lang din maramdaman ulit yung Laguna. Kaya, kaya na tayo. Maraming salamat. Sino dito ang totoong Prisha? Sino dito ang totoong Prisha talaga, ha? Ayun. O, ikaw magsabi sa kanila. Ito nga pala yung kapatid ko. Halika dito, Prisha. Halika dito. Ginamit ko yung pangalan niya kasi akala ko siya yung pinakabunso. Ayan ang Prisha ang totoo. Ayan, magkapatid yan sila. Pero di kami kambal. Hindi kambal. Pero mas maganda. Don't worry. May mas maganda sa'yo Sino? Yung kaysa bupang kapatid yung kahawig mo. Sino? Si Nika? Di ba lagi kayo nagtatalo kung sino maganda sa inyo dalawa? Oo. Pero mabuti naging kamukha ko. Ito pa yung isang kapatid ni Prisha, yung bunso nila. Si Sesty. Hello po. Ayan. Napakalaki. Saan nabili yan? Sa playa. Ha? Malasa lang siya pero masarap. Paano nahuhuli yan? Sa pante. Malaki yan ang ano daw? Kasing laki ng tao. Kasing laki ng tao. Yes, totoo yun. Nakakita ka na ng ganun, te? Kasing laki ng tao niyan. Oo, matagal na. Punta doon yung ganong kalaki. Tsaka yung masarap yan, sisigang yung ulo, medyo may taba-taba, tapos may patin. Sinong palukang? Black mass. Ayan ang kagandahan ng ano no, ng malapit ka sa karagatan. Hindi siya dagat. Tabang, tubig tabang yan. Oo, tubig tabang. Tubig tabang. Yan ang kagandahan kapag malapit ka sa tubig tabang. Hindi joke yun, ha. Yung nakikita nyo na yun na parang karagatan, Manila de Bay yan. At lake yan. Sobrang laking lake at tubig tabang siya. Huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang pag-install ng bagong Bluetti Charger 1 para sa ating camper van na si Watod. Ito, basahin mo man. Kalmado, payapa, panatag. Kalmado, Payapa, payapa, panatag. Para maramdaman natin to, pagawa natin sa iba. Tama. Kahit sino ay kayang ikabit ito. Ang problema, Usually kasi ito nilalagay sa likuran. Tapos kaya mahaba yung wire is dahil nga yung mga batteries ng mga kotse, ng mga van is nasa harapan. Ang problema kay Watod, yung battery ni Watod nandito sa likuran. So kailangan natin ng assistance para gumawa ng gano'n kasi may mga uukaing mga kahoy para idaan yung wiring sa ilalim. Kasi kapag nilagay lang yun doon sa battery, pinalabas ng gano'n, pag tinakpan natin yung flooring, may nakaumbok. Yung battery ni Watod nandito sa ilalim ng mga kahoy na to. Ito. Yan. So dito yung battery, wala doon sa harapan. So mahirapan tayong ilinya yung mga kahoy kasi dito. So gagawin natin, pabubutasan natin ito and then papagawa natin ng linya dito na pwedeng lumusot or dito yung kuryente. Patawi dito, isabit ko na lang tapos nandito yung charger, gano'n lang. Pwede yung dagdagan to ng isa pang battery sa ilalim, mas malaki. Saka na pag kailangan na natin. So itong charger 1 ng Bluetti ay ang kagandahan dito is hindi lang siya exclusive for Bluetti power stations. Kahit anong brand o kahit anong power stations ninyo ay pwede nyo gamitin itong Bluetti Charger 1. Dito no, babaan lang no. Oo. Nagdi-deliver siya ng maximum of 560 watts of power. Kayang ibigay na power ito para sa charging is 6 times faster dun sa traditional na ginagamit natin ng mga cigarette port charger. Fast charging siya. Ayun o, mula sa battery ng sasakyan to the charger to the power station. Sabi ko sa inyo, kaya ko itong gawin
Pinagawa ko lang. Positive, red, black, negative. At hindi ko rin natiis. Tumulong na rin ako sa pag-install ng ating bagong charger. Dito pa lang sa linya ng kuryente, meron na agad na switch para hindi siya mag-consume ng battery ng sasakyan habang naandas ka o nakahinto ka. At meron siyang enhanced cooling system. May fan to sa loob. Active fan cooling system for optimal performance and extended service life. Kailangan tanggalin ang ibang parte ng sahig ni Watod para magawa ng madadaanan yung kuryente. At dito sa power station natin ay isasaksak ang grinder. Yung safety features naman itong Charger 1, pinoprotektahan nyo yung battery ng ating sasakyan, pati yung power station natin. Kung sakali mang magkaroon ng short circuit, tapos yung mga reverse-reverse connection, nagkamali ka kunwari ng lagay na sa positive or negative, safe yun, walang mangyayari. Under voltage, o sabihin natin yung sobrang init ng temperature, safe yung ating charger doon at ating power station. Ayun, ang linis! Tapos ito, pagagapangin to dito, plus ilalagay natin ito. Tapos tatakpan natin ito. Tapos meron din siyang feature na nag-auto on and off siya. Kapag napuno na yung power station natin, is automatic siyang mag-on and off. Ang galing nga! Ano naman eh? Negative, positive. May feature din siya na nag-auto on and off para maiwasan na ma-drain yung battery ng ating sasakyan. Tapos meron din siyang app control. And then dun sa app, pwede nyo i-adjust yung output voltage at pwede nyo ma-monitor yung battery status in real time. Napakabilis lang i-install, plug and play lang ito. Merong 4 na way para i-charge yung mga power stations natin eh. Unang-una, kapag meron naman talaga normal na saksakan sa bahay, sa mga resort, di ba may mga outlet, pwede mag-charge doon. Kailangan mo lang mahaba na extension wire. Pangalawa, sa cigarette charger port. Doon. Pangatlo, solar panel. Pang-apat, ingot ito. Ito mismo. So, may 4 na ways tayo para paano natin i-charge ang ating mga PIDs. At para makasigurado na malinis ang mga wiring, ay siniptay ko na rin. Dito siya kukuha ng power. Papunta dito, dito siya mag-iipon ng energy para kaya niyang ibato doon sa power station. Kailangan nakaandar ang makina. Nakaandar na yung ating sasakyan. I-on natin ngayon. Meron kayo nakikitang kulay green na ilaw dyan na nagbi-blink-blink. Ang ibig sabihin yan is hindi pa yan ready para mag-charge. Kailangan natin antayin na mag-green siya ng steady. Kasi nanggagaling dito sa battery yan, paakit dito, sa kanya siya yung mag-iipon ng power na ibabato dun sa ating power station. So ayun na, blinking, blinking, blinking. Okay, ibig sabihin na green na siya, ready na siya para mag-charge dito sa ating power station. So kung titignan natin dito, ay hindi pa siya, nag-charge na ba siya? Charge na siya, mahal. So charging na siya. Nagulat ako na automatic niya na-detect yung AC200 Max. Kasi dapat, o baka siguro sa ibang Blue Yeti na modelo. Kasi dapat mag-open pa tayo ng app natin para i-set natin kung pipiliin natin yung, kasi ito may Bluetooth ito. May Bluetooth din ito. Once na binuksan niyo yung app niyo, makikita niyo lahat-lahat kung yung ano. So kapag in-on ko yung Bluetooth ko dito, madedetect ko yung Charger 1 and madedetect ko yung Blue Yeti na to. So ito, automatic niya na-detect na at nag-charge na siya. Pero ang gagawin niyo lang, kung hindi nag-charge yung mga Blue Yetis niyo, ay pupunta lang kayo sa app ng Blue Yeti sa cellphone. Download nyo lang and then automatic niyang madedetect ito. Pipiliin nyo lang kung ano yung modelo ng Blue Yeti ninyo. I-select nyo lang yon and then ready to go. So mas mabilis ngayon ang ating proseso ng pag-charge. Hindi na tayo nakukulangan talaga ng pag-charge kasi minsan sa buong maghapon namin na charge to dun sa cigarette charger port, hindi niya kaya punuin. Kasi hindi niya kaya punuin. So ito, mapupuno niya. Hanggang dito na lang mga first timers. Blue Yeti Southeast Asia kay Ma'am Maria, maraming salamat po sa pag-provide ng mga kakailanganin namin dito sa camper van at malaking bagay ito sa amin. Alam ko, Google Translate mo to. Maraming salamat. Blue Yeti Charger 1. Ano tayo campsite ngayon? Next episode, camping tayo. Next episode, van life and camping dito sa Laguna.
mag-iikot-ikot tayo dito at susubukan natin pasukin ang mga ibang campsites dito na hindi pa natin napupuntahan.